Kumusta mga tol? Again, Vince Motovlog here. So papasok na ang taong 2026, kaya sa video na to ay pag-uusapan natin ang mga motor na dapat mong abangan sa 2026. Talagang kapanapanabik itong mga motor na to at talagang nagtrending sa mga social media platform. So huwag natin pagtagalin to, tara simulan na natin. Unahin agad natin dito sa Yamaha Gear Ultima o Yamaha Gear 125 Ultima. So ito ang pinaka-latest model ng Yamaha Gear 125, ang Ultima version. Malaki ang changes sa bagong Yamaha Gear 125 na to, lalo na sa front end. Mas naging bold yung datingan niya o yung appearance, no. Kitang-kita naman sa bagong design ng ilaw nito. Mas lumaki yung itsura nito compare sa previous model. At hindi lang yan mga tol, dahil nag-upgrade na rin si Yamaha pagdating sa makina nito. Yes, in-upgrade na nga ni Yamaha ang makina nitong bagong Yamaha Gear Ultima, pero 125cc pa rin naman. So gumagamit nga ito ng 125cc air-cooled 2-valve single overhead cam fuel injected engine at equip na nga rin ito o equip pa rin ito ng Blue Core technology. At naki-smart motor generator na nga din, kaya wala ka nang maririnig na friction ng makina. And syempre meron pa rin stop and start system. At ang nadagdag nga mga tol sa engine features nito ay naka-hybrid na to, no, tulad ng makina ng Yamaha Fazio 125. May power assist, ibig sabihin ay tumutulong yung battery niya. So ibig sabihin may electric assist ito, no, sa acceleration or uphill para mas smooth yung arangkada. At ang maganda nga dito, nakatulong din ng power assist para mas mapataas pa yung fuel mileage niya. Speaking of fuel mileage, kaya nitong maabot ang 62 kilometers per liter. Grabe sa tipid, kaya talagang napakasulit nito lalo na sa pang-araw-araw na gamit. At pagdating naman sa mga ilaw, sa headlight lang ang naka-LED, may 18.6 underseat compartment at naka full digital instrument panel na rin. And syempre meron na rin itong Y-Connect kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. At hindi mawawala ang power socket. And yun nga, pagdating nga sa performance, may lakas itong 8.3 horsepower at 6,500 RPM at hatak na 10.6 Nm at 4,500 RPM. Naka-CVT kaya gas and go ka na lang. So isa nga itong Yamaha Gear Ultima na posibleng ilabas ng Yamaha Motorcycle Philippines ngayong 2026, kaya abang-abang lang mga tol. Sa presyo naman ay wala pong official na presyo itong motor na to sa atin. Sa ngayon kasi ang S version ng Yamaha Gear 125 ay nasa 84,400 pesos. So para sa akin, kung ilalabas sa atin itong Ultima version, ang estimate ko dito is around 95,000 pesos. Next mga tol, ang isa din sa kaabang-abang na motor dito sa atin sa Pilipinas ay itong Honda Click 125i version 4. Talagang napakaangas ito mga tol at meron na tayong dalawang option ng bagong Click 125. Ang street version at ang advance o yung standard version niya. So ang pinagkaiba nila mga tol, yung street version ay naka-naked handlebar na, no? Kumbaga mas pinaangas na yung standard, aba mas umangas naman nung ginawan pa ng version na naka-naked handlebar. So 'di ba napakagaling. Nagkaroon ito ng rugged looks, yung tipong papalitan mo lang ng dual purpose tire, pwedeng-pwede mo nang isabak sa mga light rail. Pero pagdating naman sa makina mga tol, same engine pa rin to sa previous model, ano? May konting revised lang dahil tumaas lang ng konti yung fuel mileage niya. So hindi lang sa looks nagbe-base si Honda, syempre pati sa gas consumption. Talagang pinapanatili nila. Kung dati base sa specs ng Click 125 version 3 ay umaabot ng 50.3 kilometers per liter. Itong version 4 base sa claim ng Honda ay kayang umabot ng 51.7 kilometers per liter. Grabe, konti lang pala ang diferensya. Pero syempre lagi natin sinasabi, depende yan kung paano ka gumamit or depende din sa road condition. So gumagamit pa nga rin ito ng 125cc liquid-cooled 2-valve program fuel injected engine at naka-ESP para sa mas magandang engine performance. So silent start na rin ito mga tol, ano, kahit sa mga nakaraang model. At equip pa rin ng idling stop system, pero yung version 3 dito sa atin is tinanggal ni Honda Philippines. Pagdating sa performance, may lakas itong 11 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 10.8 Nm at 5,000 RPM. Fuel tank capacity mga tol 5.5 liters, pareho pa rin ng previous model. At ang binago nga mga tol dito sa bagyong Click 125 version 4, una dito sa front end, andun pa rin naman yung DNA ng version 1 to version 3, ano. Pero syempre dito sa bagong model mas maangas, mas nilaki yung twin headlight para sa mas magandang buga ng ilaw. At syempre LED pa rin ang ginamit dito.
And redesign na din ng DRL lights, mas futuristic na yung looks. At pagdating naman dito sa likod, redesign na rin yung tail light. Napaka-seamless na lang mga tol ng design. Napaka-futuristic ng looks. Parang line na lang siya tapos may parang projector sa gitna at yun yung pinaka-brake light niya. Ang angas, di ba? At sa overall body design ay mas bulky na yung tindigan nitong version 4. Sa mga features naman na in-offer tulad ng dati naka-CBS pa rin ito or combined braking system. Sa ignition switch naman mga tol, may keyless version tulad ng street version. Matic keyless ang ginamit dito, no? At sa standard naman ay naka-mechanical key, yung walang idling stop system. At syempre naka-digital instrument panel at may USB Type-C na charging port. So speaking of idling stop mga tol, yung nilabas kasi sa Indonesia na version 3, meron silang version ng naka-idling stop. Pero pagdating dito sa atin sa Pilipinas is tinanggal ni Honda, no, para yung presyo siguro para hindi masyadong tumaas. So kumbaga ano pa rin siya, pangmasa pa rin yung presyo, no. Pero sana dalhin ni Honda Philippines dito yung parehong variant na may idling stop at yung wala. Para syempre may option pa rin yung mga consumer. Ang tanong, ilalabas ba ni Honda Philippines to? Yes mga tol, dahil ito ang bestseller nila kaya matik ilalabas yan ng Honda Philippines. Talagang mag-aantay ka lang ano. And sure naman niya ngayon 2026. Pagdating sa presyo, sa ngayon presyo ng Click 125 version 3 dito sa atin ay nasa 84,900 pesos. Yung special edition na. So kung ilalabas dito yung standard na version siguro nasa around 89,000 na yan. At sa street version naman kung ilalabas man ni Honda Philippines papalo na yan hanggang 100,000 pesos. So hindi yan official mga tol, estimate ko lang yan. Pwedeng mas mataas or pwedeng mas mababa pa yung presyo niya dyan sa sinabi ko. Next from Honda pa rin mga tol ang bagong Honda Airblade 160. Although phase out na yung Airblade 160 dito sa atin, malay mo naman ilabas uli ni Honda Philippines tong bagong version. Marami ang matutuwa. Sa looks naman nito, kung dati maraming kantuhan yung body design tapos binansagan pa nga itong Ducating Edge. Ngayon naman mga tol, itong bagong modelo pinay-smooth naman ni Honda. So litong-lito na siguro yung mga designer ng Honda motorcycles o ng Honda scooter sa Astra Honda Indonesia, no? Kaya yung dating Ducating Edge, pinalitan nila ng smooth edge. Pero in fairness, okay din naman tong bagong disenyo. Andun yung DNA o yung trademark na front end ng mga Honda scooters. Ano? So kung papansinin nyo kasi yung mga front end ng scooters ng Honda, kahit dun sa mga underbone nila na tulad ng Winner X, so may mga similarity yung front design. Ano? Pagdating naman sa specs and features, ito pa rin yung pinaka-compact scooter ni Honda. No? Naka-single channel ABS, dual shock ang rear suspension na hinahanap ng iba dun sa Click 125 and sa Click 160. So dapat Airblade 160 kayo kung gusto nyo pala ng dual shock sa likod. So meron namang ino-offer si Honda. And naka fully digital instrument panel, may malawak na underseat compartment, may charging port na rin at convenient din ang pag-refill ng gas dahil dito siya nakapwesto, no? Yung pinaka fuel filler niya. So meron pa nga rin itong dalawang version, ang 125 at 160. Pero yung 125 hindi naman nilabas dito sa atin yun. Pagdating sa makina, ganun pa rin sa previous model na naka 160cc liquid cooled 4-valve, single overhead cam program, fuel injected engine. At syempre equip pa rin ng ESP Plus para sa mas magandang engine performance. Palakip nito mga tol yung ACG o yung alternate current generator na kapag in-start natin yung makina wala kang maririnig na friction nung starter. And syempre equip din ng idling stop system, and pagdating sa performance may lakas itong 15 horsepower at 8,000 RPM at hatak na 14.8 Nm at 6,000 RPM. Pero ang tanong, ilalabas kaya sa atin tong bagong Airblade 160? Yun ang tanong. Sa previous model kasi parang hindi ganun kalakas yung sales nila, no, itong Airblade 160. Kaya yun, phase out ang nangyari. So para dito sa version na to, 50-50 kung ilalabas ba doon ni Honda Philippines. Pero kung sakali pagdating sa presyo nito, ang estimate ko dito ay nasa 130,000 pesos. Another one from Honda pa rin mga tol, syempre ang bagong Honda ADV 160 2026. So kamakailan nga lang din ay inilabas ito ng Astra Honda Indonesia. No? Sa looks halos wala namang pinagbago. May konting changes lang sa side profile. Mas parang naging makanto pa yung styling niya, no? Compared dun sa previous model. Pero sa engine specs ganun pa din naman. Pati sa features maliban lang sa panel ng Road Sync Edition, ano? Dahil naka 5-inch TFT display na to katulad ng sa PCX 160 Road Sync. So bali naging dalawa yung variant dahil meron itong standard version na naka-digital naman yung panel. So meron nga rin itong Honda Road Sync kung saan
naman pwede natin i-connect yung smartphone natin At sa road sync variant nito, redesign yung mga button sa handlebar. So pagdating nga sa makina mga tol, naka 160cc pa rin to, naka 4 valve liquid cooled ESP Plus engine na kaya mag-produce ng 15.8 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 14.7 Newton meters at 6,500 RPM. Pagdating sa safety, single channel ABS pa rin at may HSTC or yung Honda Selectable Torque Control. Overall, halos ganun pa rin sa previous model. At ang tanong ng marami kung ilalabas ba to dito sa atin sa Pilipinas. So 100% sure ako mga tol, ilalabas to sa atin sa Pilipinas dahil ito yung magiging pinaka-upgrade version ng Honda ADV 160 dito sa atin So matic na yan. So possible na magiging presyo ito mga tol. So kasi yung ADV 160 dito sa atin ngayon ay may SRP na 166,900 pesos. So possible na maging presyo nitong ADV 160 Road Sync ay nasa approximately 175,000 pesos. Next mga tol, from Honda pa rin ang bagong Honda Winner R150. So dito ay 50-50 kung ilalabas ba agad dito sa atin dahil si Honda Philippines pagdating sa mga lower CC displacement nakapokus sa scooter. So alam ng marami yan. Pero malay natin topakin si Honda o si Honda Philippines at isabay ito sa launching ng Click 125 version 4 talagang pasabog ang mangyayari. Dahil siguradong marami ang magkaagusto dito sa mas pinagwapo pang Honda Winner R150. Sa styling pa lang nito sa front end parang makikita mo dito yung DNA ng Fireblade yung CBR. So inspired yung design niya sa super sports ng Honda. Talagang mas pinaangas, parang ready na sa big bike concept At ang maganda nga dito mga tol, yung pinaka headlight niya parang sa version 3 ng Aerox na naka-rectangular projector light. Overall, very compact ng bagyong design nito. And pagdating sa makina, gumagamit pa rin ito ng 150cc liquid cooled double overhead cam 4 valve program fuel injected engine na may lakas na 15.4 horsepower at 9,000 RPM at hatak na 13.5 Newton meter at 7,000 RPM. Other features, naka-sleeper clutch, naka-single channel ABS, naka-smart key system, and syempre naka-fully digital instrument panel. Pagdating sa presyo naman mga tol, ang possible na maging presyo nito kung ilalabas sa atin ay nasa 140,000 pesos. And eto naman mga tol ang pinaka-inaabangan na bagong underbone kung sakaling ilalabas dito sa atin sa Pilipinas, ang Modena C15 GT. So kumbaga sa tao mga tol, may dugong Kawasaki doon dahil ang Modenas at Kawasaki ay matagal nang may collaboration sa bansang Malaysia. Kaya kapag nilabas sa atin to, Kawasaki ang magiging dealer nito. Pero Modenas pa rin ang primary brand niya So parang magiging rebrand siya ng Kawasaki Philippines. Katulad na lang din ng Kawasaki Brasky 125 na meron na dito sa atin sa Pilipinas. Ang tanong nga, ilalabas kaya sa atin itong C15 GT. So possible na mangyayari yan kaya aabangan natin yan. So tignan mo naman yung styling nito sa front, may similarity talaga sa sport or naked bike ng Kawasaki. So kumbaga makikita mo dito sa C15 GT yung Zugomi design ng Kawasaki Tamang-tama to pag nilabas dito sa atin, makukumpleto na yung tinatawag na Big 4 pagdating sa Hyper Underbone category. Andyan ang Yamaha Sniper 155, Raider R150 Pro, Honda Winner X150 at itong kukumpleto ang Modena C15 GT. Pagdating naman sa makina nito ay gumagamit ito ng 150cc liquid cooled 4 valve double overhead cam fuel injected engine na may lakas na 16.8 horsepower at 9,500 RPM at hatak na 13.5 Newton meters at 7,500 RPM. Connected to a 6-speed manual transmission. At ang isang asa na gusto ko dito mga tol, malaki yung tangke niya na may sukat na 5.7 liters capacity. At sa mga features nito, equipped ng single channel ABS, naka fully digital instrument panel, naka smart key system at may USB charging port. Okay, pagdating naman sa presyo mga tol, ang estimate ko dito ay nasa around 130 to 135,000 pesos. So yan ang mga motor na aabangan natin na mga posibleng ilabas dito sa atin sa Pilipinas ngayong 2026. So yung iba dyan tulad ng Yamaha Gear Ultima or ng Click 125 version 4, Honda ADV 160 Road Sync at C15 GT ay masasabi kong 99.9% ay ilalabas yan dito sa atin sa Pilipinas. Kaya kung umabot ka sa part ng video na to, alin sa mga yan ang pinaka-inaabangan mo? Comment mo naman dyan sa comment section. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.